Laro ng bata. May nagtanong, Sir Ep, ano ba kay Banong cover at concealment? Tanong yan doon sa post ko na noon na nagpa-firing ako. No? Magandang tanong yan. Sa abot na ating makakaya, papaliwanag na. Yan ang bawang ikaw under fire. Binaparil ka. Ang kaibahan ng cover sa concealment, no? Cover versus concealment. Yung cover, pinoproteksyonan niya yung sarili mo laban sa bala. Yung buo mong katawan. Ito, cover. No? Ang layunin niya, para protektahan mo yung sarili mo sa mga direct gunfire. No? Ang cover ay anumang bagay na kayang pumarang, sumalo ng bala sa buo mong pagkatao, sa buong katawan. Kaya nagbibigay ito ng physical protection. Yan ang cover. Halimbawa ng cover, yung binaparil ka. Yung mga konkreto, mga simentadong pader, kumukha sa likod ko, no? Yung baba niya, yung pader, bintana kasi. Mga makapal na poste o haligi, mga biga, yung mga postal bahay, pulihan ng sasakyan doon sa may engine side, no? Wag doon sa pinto para mas protected ka. Ang mga concrete barriers, mga sandbags, yan ang mga cover na example. Matibay, no? Parang bakal, o yung mga steel cabinet. Tandaan kasi ninyo, kung sakali kayo mag-cover, ang pinaka main purpose niyan protection na nyo yung sarili nyo, plus nagtatago nga kayo. Pwede kang makabalik ng react, no? Maka-retaliate ng putok. Pwede kang sumilip ng mas safe. Pinipili mo ang posisyon para mabawasan yung panganib. Yan ang cover. Sana ay nasagot. Yun naman concealment, ang purpose lang niya, itago mo yung katawan mo sa paningin nung bumabaril sa'yo, no? Kung ikaw ay under fire nga. Ang layunin mo lang nun, maitago mo yung presensya mo o yung posisyon mo, pero hindi ka nito mapoprotektahan laban sa bala kasi nga maninipis yung tinataguan mo. Ginagamit mo lang ang concealment para hindi ka makita ng kalaban mo. So maliwanag yun ha, yung cover para itago mo yung sarili mo plus protected yung katawan mo. Yung concealment, tinatago mo lang yung katawan mo sa paningin ng attacker mo. Ang layunin nun, itago mo yung katawan o posisyon mo, pero hindi ka nito mapoprotektahan laban sa bala. Kasi nga, baka manipis lang yung mga tinataguan mo. Ginagamit lang yung concealment para hindi ka makita ng kalaban. Lalo na kung kailangan mo balaw, no? Umapang, tumakbo, atras. Yan ang concealment. Ang halimbawa naman ng concealment, no? Pwedeng mga halaman, no? O puno, hindi ka makikita. No? Sa mga garden, di ba? Matataas yung mga halaman dyan. O kaya yung mga kurtina, plastic, no? Mga drums, o box, no? Pero tandaan nyo, katawan nyo lang tinatago nyo dyan. Pwede ka rin magtago sa dilim, no? Para wag kang makita. Sa mga pintuan o dingding na alam naman natin, tatagusin ng bala yan pag diyan ka nagtago. Yan ang concealment, no? Kinukonceal mo lang sarili, pero hindi protected. Tandaan nyo, yung concealment, yan pagtatago, tinatago mo lang yung sarili mo, pero walang protection sa bala. Pwedeng makita ka kung gumalaw ka at pwede rin gumalaw yung tinataguan mo o mabangga mo, tumunog. Kaya madalas ginagamit lang ang concealment para lumipat ka o makatakas ka sa mas ligtas na cover. Doon ka palang hahanap ng pwedeng mong coveran na maprotektahan ng safe yung sarili mo. Kaya sa isang
simple at maikling paliwanag, ang ibig sabihin ng cover, nagtago ka pero protected ang buo mo katawan. Laban sa bala, yan nga yung mga simento, pader, poste, nagtalang yung concealment, tinago mo lang yung katawan mo sa paningin ng attacker mo. Pero siyempre, hindi siya safe. No? Pwede kung i-sprayan ka, puputukan ka, possible na ma-hit ka pa rin dahil takalang ka. Yan ang concealment. So, I hope na nasagot yung katanungan. Ngayon, bigyan ko lang kayo ng security tips, no? Sa mga security personnel. Kung may putukan, pinakamabuti, dapa, no? Trap. Hanapin muna ang cover bago ang concealment. Pero kung wala kang coveran, hanapin mo yung pwede mo i-conceal yung sarili mo para makapunta ka, makagalaw ka, makagapang ka, papunta sa isang ligtas na lugar na pwede mong coveran. Kaya importante, pamilyar ka sa iyong AOR. Magandang hapon po, Eb Santos. Mabuhay.